Minsan, hindi sa kulog nagsisimula ang bagyo, kundi sa isang munting sigaw ng takot. Doon ko unang narinig ang tinig na yumanig sa tahimik kong gabi. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kilig na hindi ko inaasahan. At sa gitna ng dilim at ingay ng ipis na lumilipad, doon pala ako unang mahuhulog sa lalaking takot sa ipis. Ako si Juan, boarder sa isang lumang apartment sa Sampaloc. Pangatlong taon ko na dito, tahimik, mura, at may libreng tubig. Pero walang libreng privacy. Kasi isang gabi, bigla na lang akong nagising sa sigaw na galing sa katabing kwarto. Isang malakas na sigaw. Yun yung boses na parang sabay natatakot at nagmamaang-maangan. Tapos pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakatayo sa ibabaw ng kama. Hubad ang pangitaas, hawak ang tsinelas na parang espada. Siya si Albert. Bro, ipis lang yan. Sabi ko habang nagpipigil ng tawa. Ha? Ilipad ng lipad eh. Parang helicopter. Sagot niya na parang takot na takot. Natawa ako pero habang pinapatay ko yung ipis, napansin ko yung pawis sa dibdib niya at yung ngiti niya matapos kong paluin yung ipis gamit ang isang tsinelas. Salamat Juan. Hindi ko kaya yan. Promise, may utang ako sa'yo. Wika niya. Di ko alam pero parang may kakaibang dumampi sa dibdib ko nang marinig ko yung salamat niya. Hindi dahil sa ipis, kundi dahil sa kanya. Matapos ang insidenteng yon sa ipis, parang may bago nang simula sa pagitan namin ni Albert. Noong una, simpleng thank you lang tuwing magkakasalubong kami sa hallway. Pero habang tumatagal, naging mas madalas, mas mahaba, at mas matamis. Juan, kape ka muna. Juan, gusto mo sabay tayo sa karinderya? Juan, may ipis daw ulit sa CR. Samahan mo naman ako. Paluin mo. Di ko alam kung sinasadya niya o trip lang talaga ng tadhana na lagi kaming magkasama, pero sa bawat Juan na tawag niya, para bang may kasama ng init. Parang kuryente na kumikislap sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, bumubuhos ang ulan. Kumatok siya sa pinto ko. May bit-bit na 2 tasa ng kape. Brown sugar, di ba? Ito yung gusto mo? Tanong niya sabay ngiti. Tumango ako. Sabay sabing, kala ko kape lang yung utang mo sa akin. Pati pala oras mo. At ito, napatawa siya. Baka pati puso ko eh. Mapabayad ko na rin sa'yo. Sagot niya na parang biro pero may titig na nagtagal. At ito, bigla ko natigilan. Ang ingay ng ulan sa bubong pero yung tibok ng puso ko mas malakas. Hindi ko alam kung epekto ng kape o ng mga mata niyang ngayon ay parang nagyayaya ng hindi ko maintindihan. Matagal kami sa ganong sandali. Walang ipis, walang sigaw, walang takot. Hanggang sa isang mahinang
Salamat ulit, Juan. Ang tumapos sa gabi. Pero sa isip ko, hindi na yung salamat ng takot. Yun ay salamat ng paglapit. Minsan may mga umagang hindi mo inaasahan, yung simpleng aroma ng kape lang pero parang may kasamang lambing na ayaw mo nang matapos. Ganito yung naramdaman ko nung araw na yun. Pagmulat ko, naamoy ko kaagad yung kape. Pagtingin ko sa bintana, nandun si Albert sa tapat ng labahan. Walang suot na pangitaas, naka-short lang at may hawak yung tasa niya. Tapos ito, nakangiti lang siya. Juan, gising ka na pala. May kape ako rito, may extra pa. Wika niya. Parang normal lang pero sa tono niya may something. Hindi ko alam kung kape lang yung gusto niyang i-share o yung umaga rin niya. Lumapit ako at habang pinapanood ko siyang humihigop, napansin kong tumigil ang hangin. Literal, walang dumadaloy kundi yung titig niya at yung bahagyang tawa niya tuwing napapatingin ako sa katawan niyang kasing kinis ng mug na hawak niya. Ang tahimik natin sabi ko. Napilit binabasag ang hangin. Ngumiti lang siya. Tapos sabi naman niya, hindi ko kasi alam kung kape ba yung nagpapainit sa akin o ikaw. At ito ngumiti rin ako. Pilit kong tinago yung kilig pero halata yata kasi natawa siya. Tara, tulungan mo ako mamaya mag-ayos ng kwarto ko. Parang may ipis na naman. Wika niya. Sigurado ka, ipis? O gusto mo lang na may kasama? Tanong kong pabiro. Nagkatinginan kami, sabay-sabing. Pareho na rin siguro. At doon sa pagitan ng kape at hangin, may sumulpot na kakaibang koneksyon. Hindi takot. Hindi rin biro. Ito yung uri ng pagnanais na hindi mo maipaliwanag pero alam mong gusto mong sundan. Habang papunta kami sa kwarto niya, ramdam ko, sa bawat takbang, unti-unti akong nahuhulog. Hindi sa ipis, kundi sa lalaking takot dito. May mga gabing talagang hindi mo planado pero tila ba may plano ang tadhana para sa'yo. At yung gabing yon, tila iyon ang gabing sinadya para sa aming dalawa. Si Albert. Habang abala sa pag-aayos ng kwarto, ako naman, nakaupo sa gilid ng kama niya, nagmamasid. Bakit parang hindi ka natatakot ngayon? Tanong ko habang hawak yung walis. Wala namang ipis ngayon Sagot niya sabay ngiti. Tingin mo lang. Biro ko. Baka may tinatago yung ilalim ng kama mo. Sagot ko pa. Bigla siyang lumapit, bahagyang yumuko sa harap ko. Kung may tinatago man ako, baka hindi ipis, baka ikaw. Napatingin ako sa kanya. Walang halong biro, walang halong takot. Yung mga mata niyang kanina lang natatawa ngayon. Parang may pinipigil lang sabihin. Tahimik kami ng ilang segundo. Narinig ko lang yung tik-tak ng wall clock at ang tibok ng puso ko na parang kumakawala. Albert, ano to? Sabi ko na halos pabulong. Ngumiti siya at ang sagot niya, hindi ko alam Pero tuwing kasama kita, parang hindi ako natatakot kahit ano. Kahit sa ipis. Kahit sa sarili kong takot. Natawa ako pero may kumunot sa dibdib ko. Ako. Natatakot ako. Wika ako. Ha?
Sa ipis din, wika naman niya. Hindi. Sa'yo. Wika ako. Humalakak siya pero sabay hila sa kamay ko. Huwag kang matakot, Juan. Baka pareho lang tayong nahulog. Hindi lang natin sinasabi. At sa unang pagkakataon, walang ipis, walang sigaw, walang dahilan para umatras. Tumitig siya dahan-dahan at lumapit. At bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko yung labi niyang dumampi sa labi ko. Mainit, mabilis. At hindi ako nakatakas. Pagkatapos noon, sabay kaming natawa. Awkward pero masarap. Walang makakarinig nito sabi niya. At ang sagot ko naman, oo, secret lang natin to. Wika ako sabay ngiti. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog matapos yung gabing yun. Siguro dahil sa dami ng iniisip ko o baka dahil sa init ng labi ni Albert na hanggang ngayon parang nakatatak pa rin sa balat ko. Pagmulat ko umaga na. At sa tabi ko, siya. Nakayakap, mahimbing. Parang batang walang takot. Ang ironic, no? Siya yung takot sa ipis pero ako yung kinakabahan nung makita kong nakadantay yung kamay niya sa dibdib ko. Ang bango niya, yung tipong amoy lalaki na may halong kape at sabon. Tahimik kong tinititigan ng mukha niya habang sinisikap kong huwag ngumiti. Pero nang bigla siyang gumalaw at ngumiti nang nakapikit, wala na. Ngumiti rin ako. Gising ka na? Tanong ko. Matagal na. Pinipigilan ko lang gumalaw baka mawala yung yakap mo . Sagot niya nang nakapikit pa rin. Napailing ako tapos sabi ko, gago ka talaga. At ang sagot naman niya, gago ka rin. Pero gusto kita. Tahimik akong napatigil. Simple lang yung sinabi niya pero parang gumuho lahat ng pader na pinipilit kong itayo sa pagitan naming dalawa. Albert, hindi ako sanay ng ganito. Wika ako. Ha? Sa alin? Wika naman niya. Sa may kasabay matulog. Sa may inaantay gumising. Sa may gusto sa akin na hindi ko kailangang iwasan. Wika ako. Ngumiti siya tapos tumingin sa akin sabay sabing, di masanay ka. Sabay halik sa noo ko. Isang mahinang halik pero sapat para maramdaman ko na hindi na to biro, hindi na to trip, at lalong hindi na to dahil lang sa kape o ipis. Sa umagang yun ibang iba. Walang sigaw, walang takot, walang lihim, kundi isang tahimik na ngiti. Yung klaseng ngiti na puno ng simula. May mga lihim na kahit anong tago mo, kusa talagang lumalabas. Hindi dahil gusto mong ipagsigawan, kundi dahil minsan mas malakas ang ngiti kaysa sa hiya. Simula ng umagang yun, naging parang natural na lang sa amin ni Albert ang pagiging malapit. Sabay kaming naglalaba, sabay kumakain sa karinderya sa kanto. Sabay umuulan ng tawanan habang pinagtritripan yung mga kapitbahay naming mahilig magkaraoke. Pero syempre, may mga matang mapanuri. Uy, Juan. Close na close kayo ni Albert. Sabi namang Erning, yung janitor sa kabilang building. At eto ngumiti lang ako. Oo, close lang po. Wika ako. Pero sa loob ko parang gusto kong sabihin,
Close na pero sana pwede nang amin. Sa kabilang banda si Albert naman, hindi marunong magtago. Kahit sa mga tropa niya, todo puri siya. Si Juan marunong magluto, siya naglaban ng bedsheet ko nung nagka-allergy ako. Tapos sabay tawa ng barkada niya. Tapos sabi ng barkada niya, bedsheet o kayo na talaga? Napakamot lang siya sa ulo, sabay sulyap sa akin. At ang sagot niya, hindi pa pero baka papunta na. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o kabahan. Pero sa ngiti niyang yun, parang walang dapat itago. Isang gabi habang naglalakad kami pauwi, tinanong ko siya. Hindi ka ba natatakot? Kung may makarinig, kung may makakita? Tanong ko. At itong ngumiti lang siya at ang sagot niya, dati, oo. Pero ngayon, mas natatakot akong kung mawala ka. Tahimik akong napahinto. Ang hangin biglang lumamig pero yung kamay niyang humawak sa kamay ko, mainit at totoo. At doon ko naramdaman, hindi na to simpleng crush o laro. Ito na yung uri ng pagsasabay ng tibok kahit maraming mata sa paligid. Ang gabi ay sinasadyang mapanlinlang. Tahimik siya pero sa ilalim ng dilim, may mga damdaming ayaw magpahinga. At sa gabing yun, ako at si Albert, sabay naming naramdaman yun. Umuulan ng mahina, walang kuryente, puro ilaw lang ng kandila sa sala. Nasa isang kumot kami, nanonood ng pelikula sa phone niya, pero sa totoo lang, matagal na naming hindi sinusundan yung palabas. Ang lamig, sabi niya. Di lumapit ka, sagot ko naman. Hindi na siya nagsalita, lumapit na lang talaga. Dumampi yung ulo niya sa balikat ko. Tahimik lang, pero yung tibok ng puso ko, parang tumatama sa katahimikan ng gabi. Juan, alam mo namang gusto kita, 'di ba? Bulong niya sa akin. Parang natigilan yung ulan. Hindi ako agad nakasagot. Pero nung maramdaman ko yung kamay niyang humawak sa kamay ko, nagawa ko ring huminga. At ang sabi ko, alam ko, at di ko rin naman pinipigilan yung sarili kong gustuhin ka. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung tinging hindi na tanong, kundi paalam. Walang salita, walang kasunduan. Pero naglapit kami. At sa dilim, doon dumampi yung mga labi namin. Walang ilaw, walang takot. Walang ibang nakakaalam. Isang halik. Isang halik lang, pero sapat na para ipaalala na hindi lahat ng nasa dilim ay kailangang itago. Minsan, doon nga mas totoo. Pagkatapos, napahinga siya ng malalim, sabay sabi, kung panaginip lang to, ayaw ko nang magising. Ngumiti ako, sabay sabing, hindi to panaginip. Totoo to. At sa labas bumubuhos muli ang ulan. Parang kasabay ng pagbitaw ng lahat ng takot sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang mga araw pero parang hindi na ako bumalik sa dati. Oo, ang dating simpleng umaga ay may kape. Ngayon ay may kasabay ng yakap
Ang dating boardmate lang ngayon, siya na yung tahanan ko. Si Albert, yung lalaking takot sa ipis, ngayon ay marunong nang pumatay nito. Sabi niya, di na ako takutuan. Kasi mas may kinatatakutan ako. Yung mawala ka. Natawa ako sabay yakap sa kanya. Tapos sabi ko, kung sakaling lumipad ulit yung ipis. Ngumiti siya tapos sabi naman niya, di hawakan ko yung kamay mo para sabay tayong tatakbo. Sa mga ganitong sandali, naiintindihan ko na minsan ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw o bigat ng kalamnan. Minsan ang tapang ay yung pagtanggap na mahal mo yung taong di mo inaasahang mahalin. Dumaan ng mga buwan, pareho pa rin kami ni Albert. Nag-aasaran, nagtatawanan, nag-aagawan sa mantika habang nagluluto. Pero sa bawat araw, may bago akong natututunan. Ang tunay na pag-ibig, hindi kailangan perpekto. Kailangan lang totoo. At oo, minsan, nagsisigawan pa rin kami pero hindi dahil sa ipis, kundi dahil sa dami ng ulam na sabay naming gusto. Noong una isang sigaw lang sa dilim ang narinig ko. Sigaw ng takot, sigaw ng gulat, sigaw ng buhay. Pero sa bawat araw na dumadaan, napalitan nyo ng tawa, ng kwento, ng yakap. Hanggang sa mapagtanto ko na minsan ang ipis lang pala ang paraan ng langit para ipakilala sa'yo yung taong magpapabago ng mundo mo. At kung ganun man, sana wag na akong matakot kailanman. Dahil sa puso kong minsang ginulat ng takot, doon din ako unang minahal ng lalaking takot sa ipis. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.